Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-urong ng Panginoon sa balak na paggunaw sa Ninive at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya, Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo at ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matiyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, anong ikagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init, kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Sinabi ng Panginoon, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lungsod na titirahan ng mahigit 120,000 katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ganito ang ating narinig sa simula ng pagbasa natin ngayon. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw ng Ninive at siya'y nagalit. Nakakalungkot at si Jonas ay nagalit kasi mahabagin ang Diyos. Kilala niya na ang Diyos ay mahabagin. Dahil sa siya ay Hudyo, alam niya na ang Diyos ay mahabagin at mapagpala. Punong-puno ng pag-ibig, madaling mapawi ang galit. Okay lang yan kapag i-apply sa kanila. Mahabagin ang Diyos sa kanila. Pinapatawad ang kanilang pagkakasala. Pero hindi na okay kung ang katangiang ito ng Diyos ay i-apply din sa ibang lahi, lalo na sa kanilang kaaway. Kaya pala tumakas siya papunta sa Tarsis kasi ang suspetsa niya na i-apply din ng Diyos ang kanyang pagiging mahabagin sa mga taga Ninive kung marinig nila na paparusahan sila ng Diyos. Makikita din natin ang suicidal tendency ni Jonas. Dahil sa galit na galit siya, gusto na niyang mamatay. 2 beses niyang inulit ito. Pero binigyan siya ng Diyos ng lesson. Sinilungan siya ng Diyos ng isang halaman na madaling tumubo
upang makasilong siya dito sa matinding init ng araw. Kinaumagahan, ito ay biglang nalanta at mainit ang araw at ang hangin. Nainitan si Jonas. Galit na naman siya na ibig na niyang mamatay dahil sa halaman. Pero sinabi ng Diyos na nalungkot siya at nagalit na nalanta ang halaman na wala naman siyang ginawa na ito ay tumubo at dumago. Hindi ba mababahala ang Diyos sa 1,000, sa 120,000 na mga tao at maraming hayop sa Ninive kung ito ay magugunaw? Walang sagot si Jonas. Dito nagtapos ang aklat. Bitin. Kasi pinapaisip tayo ng ending. Hindi ba tayo mababahala din sa malaking distractions na mamatay ang maraming tao at nagdadala ng malaking pinsala sa mga hayop at mga tanim? Kung magparusa ang Diyos, hindi ba tayo nababahala? Madalas gusto lang natin ang ating kapakanan. Nagdadasal tayo na tayo ay manalo, na tayo ay kahabagan, na tayo ay maligtas. Paano naman yung natalo? Paano naman yung hindi naligtas? Nababahala din ba tayo sa kanila? Hindi ba ang Diyos ay Diyos ng lahat at hindi lang ang Diyos natin? Dapat itong isipin ng mga nakikipagdigma. Gusto natin na matalo ang kaaway. Pero may mga pamilya din sila. At isipin natin ang malaking kapinsalaan na nararanasan ng mga halaman at ng mga hayop kung may digmaan. Isipin na lang natin ang nangyayari sa bansang Ukraine. Ang laki ng distraction doon. Ang daming namamatay. Both Russians and Ukrainians. Mga tao din yan na may mga pamilya. Kung naiisip ito ng mga leaders at decision makers, hindi sila basta-basta ang magnanais na gawan ng kapinsalaan ang iba. O Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng pusong naghahangad ng kapayapaan para sa lahat. No more distractions. No more war. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.